Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Isle of Dogs. Halina't simulan na natin. 1,000 taon na ang nakalilipas, malayang gumagala ang mga aso sa buong mundo at minamarkahan ang kanilang teritoryo. Hanggang sa dumating ang sandaling nagdeklara ng digmaan laban sa mga aso ang dinastiyang Kobayashi, na kilala bilang mga mahilig sa pusa. Ngunit nang malapit ng malipol ang populasyon ng mga aso, isang batang mandirigma na naantig sa kawalang katarungang ito ang nagtaksil sa sarili niyang lahi at pinugutan ng ulo ang pinuno ng angkan ng Kobayashi. Sa pagtatapos ng madugong digmaang iyon, ang mga hayop na may 4 na paa ay naging mga alagang aso at tinanggap ang kanilang pagpapasakop sa mga tao. Sa kabila ng madalas silang minamaliit, nagpatuloy silang mabuhay at dumami. Gayunman, hindi kailanman nakalimutan ng mga Kobayashi ang kanilang misyon na lipulin ang mga ito. Sa Japan, naglabas ng pahayag si Mayor Kobayashi sa publiko. Ayon sa kanya, umabot na sa antas ng epidemya ang dami ng mga aso. Kumakalat sa lungsod ng Megasaki ang sakit na snout fever. Milyon-milyong pulgas, bulate, at garapata ang nagbabanta sa mga mamamayan. Nanganganib umanong lumipat sa tao ang dog flu at maging sakit ng tao. Dahil dito, naglabas ang alkalde ng kautosang pang-emerhensya na nag-uutos ng quarantine, na sa madaling salita ay ang pag-ipon at pagpapatapon sa lahat ng uri ng aso, mapaaskal man o alaga, papunta sa Garbage Island na ginawang kolonya ng pagpapatapon para sa lahat ng aso sa Uni Prefecture. Ngunit tinutulan ito ng kandidato ng Science Party na si Profesor Watanabe. Ayon sa kanya, malupit at hindi makatarungan ang ganitong hakbang, lalo na't sa loob ng 1,000 taon ay naging tapat ang mga aso sa tao, nagsilbi at nagprotekta sa kanilang mga amo. Humingi siya ng 6 na buwan upang makagawa ng serum na makagagamot sa canine flu. Gayunman, sa pagtatapos ng kanyang talumpati, siya ay inatake ng karamihan na sumusuporta sa agarang pagpapatupad ng panukala ng alkalde. Bilang pagpapakita ng pakikiisa sa publiko, iniutos ng alkalde sa kanyang katulong na si Major Domo na isuko ang personal na asong tagapagbantay ng pamilyang Kobayashi sa komite ng desaturasyon ng mga aso. Sa gayon, si Spots ang naging kauna-unahang asong opisyal na ipinatapon mula sa lungsod. Nakakulong pa rin sa Hola, siya ay dinala at itinapon sa Garbage Island. Lumipas ang 6 na buwan mula nang gawin ng mga tao ang kalupitang ito. Sa isla, pag-alagala ang mga grupong aso, may sakit at gutom, na naghahalungkat ng basura para sa makakain. Dahil sa maruming pamumuhay, lalo pang lumala ang kanilang karamdaman at naging agresibo sila. Nagbanggaan ang 2 grupo dahil lamang sa kaunting basurang bagong dating sa isla. Sa labanan, kinagat ni Chief ang tainga ng kalaban at nakuha ang nabubulok na pagkain para sa kanyang grupo. Siya lamang ang dating asong kalye bago ipinatapon doon. Hindi na makayanan ng kanyang mga kasama ang ganoong buhay at naiisip na nilang sumuko na lamang, ngunit pinigilan sila ni Chief at iginiit na walang susuko sa kanila. Sa isang bantan ng basura, nakita nila si Nutmeg at humanga sila sa kagandahan nito at sa kakayahan nitong manatiling malinis sa kabila ng maruming kapaligiran. Maya-maya, may maliit na eroplano ang bumagsak sa isla matapos mawalan ng pakpak. Nilapitan ito ng mga aso at natagpuan ang isang batang piloto na walang malay. Nang alisin ni Rex ang helmet nito, nagising si Atari at sinabing hinahanap niya ang kanyang asong si Spots. Natuklasan ni Atari na may tumusok na piraso sa kanyang helmet at tinamaan din ang kanyang bungo. Nang alisin iyon, muli siyang nawalan ng malay at nagising makalipas ang 24 na oras. Dinala siya ng mga aso sa isang tagwan ngunit may natira pa ring piraso sa kanyang ulo. Dahil natakot silang mas lumala ang kanyang kalagayan kung aalisin iyon. Sa tulong ng isang kahoy na tungkod, naglakad si Atari kasama ang mga aso upang hanapin si Spots. Dinala siya ng grupo sa isang nakakandadong hola kung saan natagpuan ang mga labi ng isang aso. Labis na nalungkot si Atari sa pag-aakalang iyon na ang kanyang kaibigan. Samantala, sa Megasaki, ibinalita ang pagkawala ni Atari, ang pamangkin at inaalaga ang anak ni Mayor Kobayashi. 3 taon bago nito, nakaligtas si Atari sa isang aksidente sa tren kung saan siya lamang ang nabuhay. Nawalan siya ng kanang bato at nagtamo ng maraming bali. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, inampun siya ng kanyang malayong tiyuhin at ipinahanap ng asong tagapagbantay, si Spots. Nagkakilala sina Atari at Spots sa ospital at agad naging malapit sa isa't isa, bagay na hindi nagustuhan ni Major Domo na nagsabing ang aso ay para sa seguridad at hindi bilang alaga. Binigyan si Atari ng communicator upang matawagan si Spot sa loob ng 25 metro.
Sa kasalukuyan, binuksan ni Atari ang hola at inilibing ang mga buto ng aso. Bago umalis, kinuha ni Boss ang palawit mula sa kwelyo nito. Humingi si Atari ng tulong sa mga aso upang ayusin ang kanyang eroplano at makaalis sa isla. Lahat ay tumulong maliban kay Chief, nagalit sa mga tao at tumatangging sumunod sa kanila. Matapos ang masusing pananaliksik, natuklasan ni Propesor Watanabe at ng kanyang katulong na si Miss Yoko Ono ang lunas sa canine influenza. Ngunit nang tanggihan ito ng alkalde, inilagay siya sa house arrest. Nang handa nang umalis si Atari, natuklasan ng mga tauhan ng alkalde ang kanyang lokasyon. Napansin ni Rex ang palawit na kinuha ni Boss at napagtantong nagkamali sila, ang asong nasa hola ay hindi si Spots kundi si Sport. Sa pagmamadaling sabihin ito kay Atari, nagkaroon muli ng aksidente ang bata sa paglapag. Nang malaman niyang maaaring buhay pa si Spots, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghahanap. Dumating ang mga sundalong ipinadala ng alkalde upang sagipin siya. Tumanggi si Atari at nilabanan sila gamit ang tirador. Nakita ng mga aso ang pagkakahuli sa bata at kumilos sila. Hinarap ni Chief ang robot na aso na nilikha ng Kobayashi Robotics bilang kapalit ng mga ipinatapon. Samantala, pinalayan ng iba si Atari at pinasabog ang sasakyang pang-rescue matapos itong bumagsak sa isla. Sa telebisyon, sinabi ng alkalde na kinidnap si Atari ng 5 asong may sakit at dapat silang hulihin at patayin. Sa ilalim ng bunker ng basura, tinulungan ni Atari ang mga aso na magpagaling. Si Chief ang pinakamatindi ang sugat ngunit tumanggi siyang magpagamot sa tao. Umalis siya upang uminom ng tubig ngunit pinigilan siya ni Nutmeg dahil lason ang tubig. Nag-usisa siya tungkol sa dahilan ng pananatili ng bata sa isla at namangha nang malaman ang katapatan nito sa kanyang aso. Samantala, sa paaralan, tinuligsan ng exchange student na si Tracy Walker ang alkalde at sinabing may sabuatan upang tuluyang lipulin ang mga aso. Wala raw sapat na ebidensya kaya hindi ito maipalathala, ayon sa editor na si Hiroshi. Ngunit isang tahimik na estudyante ang nakarinig sa lahat at lihim na gumagawa ng plano upang iligtas ang mga hayop. Kasama ang 5 aso, sinimulan ni Atari ang paglalakbay upang hanapin si Spots. Habang naglalakad sila ng magkakasunod, napansin nilang may sumusunod sa kanila. Inihanda ni Atari ang kanyang tirador, ngunit nagulat sila sa pagdating ng 2 aso habang patuloy ang paghahanap sa isla. Samantala, nakakuha ang militar ng DNA sample ni Atari mula sa isang kagamitan sa kanyang eroplano. Ginamit ang sample na ito upang maipasa ang impormasyon sa mga robot na aso, na nagsimulang sundan ang bakas ng bata sa pamamagitan ng pagsinghot. Samantala, ang misteryosong kaklase ni Tracy Walker ay nagsimula na ring. Isakatuparan ang kanyang lihim na plano. Sa Megasaki, nagsagawa si Tracy at ang kanyang mga kasamahan ng live broadcast upang hikayatin ang mga amo na nawala ng kanilang mga aso na magkaisa at bawiin ang mga ito mula sa Garbage Island. Sinalubong sila nina Oracle at Jupiter. Sinabi ng isang asong gala na nakita raw ni Oracle sa kanyang mga pangitain sa telebisyon ng asong hinahanap nila. Ayon naman kay Jupiter, kung buhay pa si Spots, malamang nabihag ito ng mga ligaw na aso na nakatira sa lupaing nasa kabila ng tinatawag na middle fingers. Nagbabala si Duque na may narinig siyang balita na ang mga asong iyon ay kumakain ng kapwa aso, kaya delikado ang pupuntahan nila. Sa ilalim ng utos ni Mayor Kobayashi, naghanda ang isang kusinero ng hapunang iPad adala kay Propesor Watanabe na nasa house arrest. Nilagyan ng laso na wasabi ang isa sa mga piraso ng pugita at ibinigay kay Major Domo upang ihatid. Kinain ng propesor ang pagkain at nalasan. Kinabukasan, ibinalita ang kanyang biglaang pagkamatay at labis na nagluksa ang kanyang katulong. Samantala, sumakay sa cable car sina Atari at ang mga aso upang mas mapabilis ang paglalakbay. Ngunit nagkahiwa-hiwalay sila, at ang 4 na aso ay napunta sa loob ng isang pandurog ng basura na sa kabutihang palad ay hindi gumagana ng maayos. Si Chief at si Atari ay nagpatuloy sa cable car at kalaunan ay nahulog sa isang basurahan sa isang abandonadong amusement park. Habang naghihintay, naghagis si Atari ng patpat at inutusan si Chief na kunin iyon. Noong una ay hindi siya pinansin ng aso, ngunit naawa rin ito at kinuha ang patpat. Dahil mas naging malapit sila, naligo at nagupitan ni Atari si Chief. Napansin ng aso na kahawig niya si Spots maliban sa kulay ng kanyang nguso. Binigyan ni Atari si Chief ng kalahati ng biskwit, paboritong merienda ni Spots, at itinabi ang kalahati para sa kaibigan kapag nahanap niya ito.
Kinabukasan, muling nagkita ang grupo at halos hindi nila makilala si Chief. Habang nasa cable car muli, napalibutan sila ng mga robot na aso. Biglang narinig ni Atari ang tahol ni Spots mula sa communicator. Noong unang maiwan si Spots sa isla, tinulungan siya ni Scrap na makatakas ngunit kinailangan ng Master Key upang mabuksan ang hola. Binalaan siya tungkol sa mga asong umano'y kumakain ng kapwa-aso. Nang gabing yun, dinala ang kanyang hola ng grupo ni Gondo. Akala niya iyon na ang kanyang wakas, ngunit pinalaya siya ni Gondo gamit ang Master Key. Ipinaliwanag nitong minsan lamang silang napilitang kumain ng kapwa-aso, ang dating leader nilang si Fuzzball, upang mabuhay sa matinding gutom. Habang nakatakas sina Atari at ang grupo, hinarap ni Spots ang mga robot na aso. Ginamit niya ang kanyang mga ngipin na may nakatagong pampasabog upang sirain ang mga ito at tuluyang nakatakas kasama ang bata. Tumalon sila sa ilog upang makatakas. Ibinunyag ni Spots na pinararangalan niya ang pagiging tagapagbantay ni Atari, ngunit ngayon ay leader na siya ng isang grupo at magiging ama na. Hiniling niyang palayain siya sa tungkulin. Nagalit si Chief dahil alam niya ang hirap na dinaanan ni Atari. Doon ay nalaman nilang magkapatid pala sa iisang liter sina Chief at Spots. Sa lungsod, ipinahayag ng mga awtoridad na namatay si Atari sa aksidente at nagdaos ng libing ang alkalde. Lalong nagalit ang publiko sa mga aso. Sa kanilang tagwan, sinabi ni Spots na dati itong gusali ng eksperimento kung saan mahigit 250 aso ang ginawang test subjects. Ang kanyang kaparehang si Peppermint ay buntis. Dumating ang kwago na may balita, sa gabi ng muling halalan, balak ni Mayor Kobayashi na lasunin ang lahat ng aso sa isla. Ang tanging paraan upang mapigilan ito ay ang pagpunta sa Megasaki at pakiusapan ng mga amo. Nagsimula silang gumawa ng mga bangka at naglayag patungong lungsod. Sa biyahe, nanganak, si Peppermint, hiniling ni Spots kay Atari na si Chief na ang maging bagong tagapagbantay nito. Pumayag ang bata at tinanggap ni Chief ang tungkulin. Samantala, humingi ng tulong si Tracy kay Miss Yoko Ono at binigyan siya ng sample ng serum laban sa canine flu. Sa harap ng libo-libong tao, inanunsyo ng alkalde ang ganap na paglipol sa mga aso at ipinakilala ang robot na kapalit nila. Biglang pumasok si Tracy at ang iba pang estudyante at ipinakitang epektibo ang serum. Inakusahan sila ng alkalde na may sabuatan at ipinakansela ang visa ni Tracy. Habang pipindutin na ng alkalde ang pulang buton, dumating si Atari kasama ang daan-daang aso. Si Chief ang unang sinubukan ng serum at agad gumaling. Ikinwento ni Atari ang kabutihan ng mga asong tumulong sa kanya. Napagtanto ng alkalde ang kanyang pagkakamali at kinansela ang paglipol sa isla. Ngunit sinuwi siya ni Major Domo at pinaatake ang robot na aso. Upang pigilan ito, sinakripisyo ni Spots ang sarili at nagpasabog gamit ang isa niyang ngipin. Malubha siyang nasugatan at si Atari ay tinamaan din sa ulo. Pinindot pa rin ni Major Domo ang buton, ngunit nabigo ang plano dahil napigilan ng misteryosong kaklase ni Tracy ang mga sundalo. Dinala sa ospital sina Atari at Spots. Matagumpay ang operasyon sa utak ni Atari, ngunit bumigay ang kaliwa niyang bato. Ibinigay ng alkalde ang isa niyang bato upang mailigtas ang pamangkin. Ayon sa batas ng Uni Province, kapag namatay o nawala sa pwesto ang isang opisyal, ang pinakamalapit na kamag-anak ang hahalili. Kaya si Atari Kobayashi ang naging bagong alkalde ng Megasaki. Sa mga sumunod na buwan, bumalik ang kapayapaan sa lalawigan. Inaresto ang mga tiwaling politiko at gumaling ang lahat ng may canine flu. Naging bagong tagapagbantay ng alkalde si Chief at nagkaroon sila ni Nutmeg ng ugnayan. Si Spots ay pinarangalan ng isang rebulto at nagretiro upang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya.